tayo nakapasok din sa loob? Nakakapagtaka. Hi, Johan. Kumusta ka na? Noong mga araw na magkasama tayo, ang saya-saya ko. Hindi ako sigurado kung alam mo. Pero yung taong minahal ko, pumanaw na. Yung araw na una kitang nakilala, ang unang taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Ang totoo niyan, sinubukan ko siyang hanapin sa katauhan mo. Alam ko, Marion. I'm sorry. Gaya ng una nating pagkikita, nakilala ko rin siya sa subway. May sakit ako noon at tinulungan niya ako. Ginawa niya lahat ng gusto kong ipagawa sa kanya. Ginawa niya lahat ng buong puso. Katulad ng ginawa mo. Sa ilalim ng punong ito, pinlano namin ang magiging buhay naming dalawa ng magkasama. Kasi sumiglap, bigla niya akong iniwan. Nung panahong lumalabas ako kasama mo, madalas kong katagpuin ang mama niya. Gusto niya akong ipakilala sa isang mabait at disenteng lalaki. Pero hindi ko magawa. Bago tayo nagkakilala, pumunta ako sa ilalim ng punong ito. Nagdasal ako sa kanya. Hiniling ko na sana palayain na niya ako. Nang gabi nakita kita, yun ang sumagi sa isip ko. Inisip ko na baka siyang gumawa ng paraan para magkakilala tayong dalawa. Pero habang nakikilala ko ang pagkatao mo, nararamdaman ko na parang nagsiselo siya. Pakiramdam ko tuloy, nagtataksil ako sa kanya. Habang napapalapit ang loob ko sa'yo, lalo ko siyang hindi makalimutan. Lalo akong nahihirapan. Kaya pinasya kong pansamantala munang lumayo sa'yo. Gusto ko siyang makalimutan na mag-iisa. Pagkatapos ng araw na yun, madalas ka na binibisita ang lugar namin dalawa. Kung sakaling lumipas ang 2 taon at hindi mo ako kasama, ibig sabihin wala pa rin akong lakas para harapin ang lahat. Hindi ko alam kung gaano kalaking pagbabago mangyayari pagkatapos ng 2 taon. Pakiramdam ko, nabubuhay ka lagi sa hinahanap. Samantalang ako, naiwang nabuhay sa nakaraan. Sana makita ulit tayo. Gusto kong mabasa ang laman ng sulat mo.